4:00 pa lamang ay gising na si Amira para maghanda ng breakfast. Alam kasi niyang maagang gumigising si Caleb. "Ma'am, mukhang ang sarap ng breakfast na inihanda niyo ah," anang kusinera. "Siguradong mas masarap kaysa sa luto ko," ngumiti siya. Sabi nila, a way to a man's heart is through his stomach. Mabuti na lamang at bata pa lamang siya, hiling na talaga niyang magluto, kaya naman sarap na sarap ang lahat sa tuwing siya nagluluto sa kanilang bahay. 2 beses na rin niyang naipagluto si Caleb at tiyak niyang hindi ito nagpapanggap lang nang matikman nito ang luto niya. Ipinatong niya sa mesa ang ginawang tortang talong at ang kanyang masarap na fried rice, pati na rin ang ginawa niyang chicken soup. Alam na rin niya ang timpla ng kape ng asawa, kung kaya tinimplahan na rin niya ito. Nakahanda na ang mesa nang pasukin niya ito sa kwarto. Nakabihis na ito. Akmang aayusin niyang kwelyo ng suot nitong long sleeve. Ngunit mabilis nitong piniksi ang mga kamay niya. Hindi na lamang niya iyon dinamdam. Nakangiting tinignan niya si Caleb. "Breakfast is ready. Alam kong gustong gusto mo ang chicken soup, kaya pinaghanda kita nun. May tortang talong din at saka fried rice. Kumain na tayo?" Parang wala itong narinig na lumabas ng kwarto. "Amy, pagtimpla mo ako ng kape," utos nito sa maid. "May tinimpla na akong kape para sa'yo," sabi niya. Iniabot dito ang kapeng tinimpla niya, ngunit mabilis yung tinabig ni Caleb. Saka nilingon ng katulong. "Amy, bilisan mo! Itimpla mo ako ng kape!" Napatingin siya sa natapong kape, ngunit hindi na lamang siya nagsalita pa. Sa halip, tahimik na pinunasan niya ang mesa. Kumain ka na. Maaga akong gumising para mag-prepare ng breakfast mo." Hindi siya nito pinansin. Kinuha nito ang phone sa bulsa. "Chloe, nakabihis ka na ba? I'll be there in 30 minutes, okay?" Muli nitong binalik ang phone sa bulsa. Saka nilungon ang katulong. "Amy, yung kape ko! Ano ba?" Ipinatong ng maid sa table ang kape. Humigop lang ito ng kaunti saka nagmamadali ng umalis. Ni hindi man lamang nagpaalam sa kanya, as if hindi siya nag-e-exist ng mga sandaling iyon. Napakagatlabi siya. Nilingon niya ang mga pagkaing niluto, saka parang maiiyak na naupo. "Halika, Amy. Saluhan mo na lang ako mag-breakfast." Gumagaral-gal ang tinig na sabi niya sa katulong. "Ma'am, nag-away po ba kayo ni Sir?" Nagtatakang tanong nito sa kanya. Pilit siyang ngumiti. "Nagmamadali lang yun kaya ganun. Maupo ka na. Sabayan mo na lang akong kumain. Masarap tong mga niluto ko," aniya sa gumagaragal na tinig. "Manong Roy, ibaba mo na lang ako dyan," sabi ni Caleb sa kanyang driver. Nang makarating sila sa ospital, inihinto ng matanda ang sasakyan. Mabilis siyang bumaba at pasimpleng naglakad patungo sa suite kung saan naroroon ang Mayor Rancano. Dinatna niya itong nag-iisa sa loob ng kwarto habang kung ano-anong aparato ang nakasaksak dito. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa walang malay na matanda. "Sayang, mukhang inunahan na ako ng Diyos sa'yo. Ang dami ko pa naman sanang gustong gawin sa'yo." Bahagya pa siyang napailing. Waring nanunuya ang kanyang mga mata. Hindi tuloy tayo makakapaglaro. Bumukas ang pinto. Paglingon niya, nakita niya ang butihing asawa ni Mayor. "Caleb, nagmamadali akong pumunta dito nang mabalitaan ko ang nangyari kay Mayor." Kunwari nag-aalalang sabi niya sa babae. 2 taon na ang nakakalipas simula ng kaibiganin niya si Mayor. Sa katunayan, isa siya sa may pinakamalaking donasyon sa pagpapatayo ng bagong plaza ng bayan ng Santa Elena. Madalas rin ay present siya sa mga charity events ng pamilya ni Mayor. Magiliw na magiliw ang pakikitungo ng buong pamilya ni Mayor sa kanya. In fact, ay naging kaibigan na nga rin niya ang mga anak nito. Sayang nga lamang, mukhang kukunin na ito ng may kapal. Hindi na niya maiisa katuparan pa ang mga plano niya. Nakita niya ang pangingilid ng luha ng mga mata ng ginang. 2 araw na siyang unconscious, Caleb. Pumutok ang ugat sa batok niya. Yun ang sabi ng doktor. 10% na lang ang chance niyang makasurvive. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin kapag nawala siya sa amin. Tuluyan na itong napaiyak. Inalo niya ang matandang babae. In fairness naman dito, likas dito ang pagiging mabait. Kaya nga nakailang terms na mayor ito. Hindi ito matalo-talo ng kalaban.
Nagsasalitan lang ito sa pwesto at ang mga anak nito. At alam naman niyang malaking factor si Mrs. Rancano sa panalo ng mga ito. Magdasal na lang ho tayo na makasurvive siya. Aniya, muling bumaling sa walang malay na mayor. Kung siya lang ang masusunod, gusto talaga niyang makasurvive to eh. Gusto niyang siyang unti-unting kumitil sa buhay nito. Gusto niyang maranasan nito ang lahat ng sakit na naranasan niya nang mamatay ang buong pamilya niya. Unti-unting nagtagis ang kanyang mga bagang. Sayang at mukhang hindi na niya maipaparamdam dito ang lahat ng nararamdaman niya noon. Mukhang hindi na ito makakasurvive pa. Habang pinagmamasdan si Mayor sa pagkakaratay nito, pakiramdam niya, nabalik siya sa panahon nang makita niya ang tatay niyang nakahandusay sa lupa, sa bugang utak. Napakayum ang kanyang mga kapalat. Hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin niyang napapanaginipan ang mga nangyari 18 years ago. At kahit ano yatang gawin niya, hindi na mabubura sa utak niyang lahat ng yun. Chloe, anak, hindi porket gusto ko si Caleb para sa'yo, pumapayag na kung makisama ka sa kanya. Matiim ang mga matang sabi ni Samuel sa anak habang kumakain sila ng almusal, saka bumaling sa asawa. Ikaw, huwag mong kinukonsinti ang anak mo ha. Look who's talking. Ikaw nga tong oo lang ng oo sa mga plano ng inaanak mo eh. Sagot ni Myla sa kanya. Umikot ang kanyang eyeballs, saka muling bumaling sa anak. Huwag kang masyadong pahalata na patay ka sa kanya. Papa naman eh, nagmamaktol na sabi ni Chloe. Matapos lang ang palabas na to, magpapakasal kaming dalawa ni Caleb. Hindi naman kayo ang totoong magkasintahan, ni hindi nga nagpaparamdam sa yung lalaking yun. Tapos gusto mong totohanin ang palabas nyo? Aniya sa anak. Papa, saan pa ba ang punta ng relasyon naming dalawa ni Caleb? Wala namang ibang babae sa buhay nun kundi ako lang. At hindi ako papayag na maagaw siya ng iba sa akin, no? Anang dalaga sa kanya. Saka pa, hindi ba kaibigan ni Caleb ang huwes na nagkasal sa kanila sa Baguio? Nangako sa akin si Caleb na madali lang niyang mahihiwalayan ang babaeng yun. Kumunot ang noo ni Samuel. May pinanghahawakan ka ba sa kanya, ha, iha? Kung wala, huwag kang mag-a-assume. Naiiling na sabi niya rito. Saka muling naglagay ng kanin sa pinggan. Basta mag-iingat ka pa rin, iha. Ang lalaki ay lalaki. At kahit parang anak na rin ang turing ko dyan kay Caleb, mapapatay ko siya oras na sinaktan ka niya. Papa, hindi naman siguro ako magagawang saktan ng lalaking yun. Bah, malaki yata ang utang na loob niya sa inyo. Kung hindi dahil sa tulong niyo, hindi niya mararating kung ano man ang narating niya ngayon. Buong pagmamalaking sabi sa kanya ni Chloe. Anak, narating ni Caleb ang kinalalagyan niya ngayon dahil sa kanyang galing. Kahit wala siguro ang tulong ko, magiging matagumpay pa rin siya. Pero without your guidance, Papa, hindi siya magiging ganyan katapang. Look at him now. Ang layo na sa unang Caleb na nakilala ko. Natigilan siya. Malaki talagang impluwensya niya para mahubog si Caleb kung sino ito ngayon. Sino nga ba mag-aakala na yung dating iyaking bata at walang kinakatakutan? Ngayon, pinatapang na ito at pinatatag ng mga pinagdaanan nito si buhay. Amira, kumusta ang buhay may asawa? Tanong ng Kuya Lucas niya. Nang tawagan siya nito sa telepono. Sa lahat niyang kuya, si Kuya Lucas niya ang pinaka-close. Palabhasa, 3 years lamang ang agwat ng kanilang edad. Ito ang pinakamatalino sa kanilang magkakapatid. Kaya sa tatlo niyang kuya, ito rin ang may pinakamalaking sweldo. IT ito sa isang malaking kumpanya rito sa Maynila. Noong 1 taon lang ito'y kinasal at kasalukuyang 7 months pregnant na ang asawa nito. Wala siyang tinatago sa Kuya Lucas niya. Very vocal siya dito kapag may problema siya. Pero this time, naisip niyang ilihim na lamang ang pinagdaraanan niya. Ayaw niya madagdagan pa ang pag-aalala ng kanyang pamilya. Lalo pa at nang mag-propose si Caleb sa kanya, ay isa ito sa mga tumutol dahil kagagraduate lang daw niya ng college. Ang gusto sana ng mga kapatid niya, enjoyin muna niya ang pagiging dalaga at subukan muna niyang i-apply ang lahat ng mga natutunan niya sa college. Ngunit dahil minamadali siya ni Caleb na magpakasal at ayaw nitong pagtrabahuhin pa siya, ganito na nga nangyari. God, baka mapatay ng mga ito si Caleb. Oras na malaman ng mga ito ang ginagawa nito sa kanya. Okay naman, kuya. Pilit niyang pinasigla ang tinig. Maasikaso si Caleb sa akin. Halos ayon nga akong pag-alawin dito sa bahay eh. Reynang-reyna talaga ako dito sa bahay, kuya. Ang lambing niya. At never nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Parang nga niya akong nililigawan hanggang ngayon eh.
Hindi na niya napigilan ng mapaluha. Naaalala niya ang binitawang mga salita ni Caleb sa pamilya niya nang hingi nito ang basbas na mga ito. Ipinapangako ko po sa inyo na paliligayahin ko ang anak ninyo at ituturing na parang isang reyna. Makakaasa po kayong pakakamahalin ko siya habang buhay. Napakagatlabi siya. Kabaliktarang lahat ng yun sa pinapakita ngayon sa kanya ni Caleb. Amira, umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ng Kuya Lucas niya sa kanya. Pinilit niyang tumawa. Masayang-masaya nga ako, kuya eh. Ang swerte-swerte ko talaga kay Caleb, hindi ba? May pait sa mga labing sabi niya. Basta kapag may problema ka or pinakitaan ka ng lalaki niya ng di maganda, sabihin mo kaagad sa amin ha, bubugbugin namin yung asawa mo. Pabiryong sabi nito sa kanya. Tinawanan lamang niya iyon. Kung alam lamang na mga ito nangyayari ngayon, malamang ay sumugod na ito dito at pinagtutulungan na nito si Caleb. Tuluyan na siyang napahagulhol matapos ang pakikipag-usap sa kapatid. Nagpapahinga si Amira nung pumasok si Chloe at gisingin siya. Laban mo nga yung mga damit ko, utos nito sa kanya. Make sure malinis na malinis yun ha. Mamahalin ng mga damit ko kaya i-handwash mo lahat. Pagkasabi nun, lumabas na ito ng kanyang kwarto. Hindi siya gumalaw sa kanyang kinahihigaan. Sino ba sa akala nitong babaeng ito ha? Basta na lamang darating sa bahay anytime nitong gustuhin, nakala mo, ito ang tunay na asawa. Kung inaakala nitong isusuko niya ang pagiging may bahay niya kay Caleb, nagkakamali ang bruhang to. Hindi niya bibigyan ng satisfaction si Chloe na ibigay ang gusto nitong mangyari. Kailangan lang niyang maging matatag. Siya ang asawa, kahit na pinakasalan lamang siya ni Caleb para mapagsakitan siya. The mere fact na binigay nito sa kanyang pangalan nito, ay mas may karapatan pa rin siya dito kaysa kay Chloe. At ipaglalaban niyang karapatan niyang yun. Muli siyang pumikit, bumalik sa pagtulog. Maya-maya, narinig niyang kumalabog ang pinto ng kwarto niya. Mabilis siyang tinadyakan ni Chloe. Matagal na siyang nagtitimpi rito. Anong karapatan nito para tadyakan siya? Biglang nagdilim ang paningin niya. Hinila niya hanggang balikat nitong buhok. Saka galit na hinawakan niya ito sa lieg. Kung gusto mong may masuot na damit, matuto kang maglaban ng sarili mo. Asar na sabi niya dito. At huwag mo kong dinaraan sa kaartehan mo ha. Hindi ako nasisindak sa'yo, Chloe. Tinignan niya ito sa kabahagyang napangisi. Basta lang huwag kang magmamaganda. Bigla niya itong hinila sa harap ng salamin at mabilis niyang iniharap ang mukha nito doon. Sagana siya sa exercise. Besides, she's 5'7", while Chloe's only 5'3". Kaya mas malakas talaga siya kesa dito. Titigan mo nga yung mukha mo sa salamin. Ang layo ng ganda ko sa mukha mo, hindi ba? Inis na sabi niya. Hindi naman sa pagmamayabang, kung hindi lamang sa mamahalin tong burloloy sa katawan, ay magmumukha lamang niya itong alalay. Muli, nakita niya ang insecurity sa mga mata ni Chloe. Lihim siyang napangisi. Sa mga pagkakataong tulad nito, pinagpapasalamat talaga niya na ipinanganak siyang maganda. Hindi na niya kailangan mag-makeup pa ng makapal, gaya ng ibang babae para lamang itago ang mga flaws. Noong college nga siya, ilang beses na may mga talent scout na nag-alok sa kanya na mag-artista siya at sumali sa mga beauty contest. Pero hindi naman siya interesado sa mga ganon. Ang pangarap niya noon, maging isang sikat na newscaster. Ngunit nagbagong lahat nang makilala niya si Caleb at mapaibig siya nito. Hindi makapagsalita si Chloe habang nakatingin sa mukha niya at ni Amira sa salamin. Parang gusto niyang mapatili sa sobrang inggit na nararamdaman. Naipaayos na niya ang ilong niya at ang korte ng mukha niya. Ngunit kailanman, hindi niya madadaig ang kagandahan nitong si Amira. Height pa lang nito, wala na siyang binatbat. Idagdag pang talaga namang napakaganda ng mukha nito. Kaya nga kahit na alam niyang matindi ang galit na nararamdaman para dito ni Caleb, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam siya ng takot. What if yung galit na nararamdaman nito para kay Amira, maburang lahat, mapalitan ng pag-ibig? Siyang numero 1 kumontra nang malaman niya na pakakasalan nito ni Caleb. Ngunit ano ba magagawa niya? Kilala niya si Caleb. Kapag may gusto itong gawin, gagawin ito. At hindi na niya yun maaawat pa. Besides, ano bang karapatan niyang pigilan nito? Hanggang ngayon naman wala pa ring assurance kung ano ba talaga siya sa buhay ng binata. Walang label. Pero siya, bata pa lamang, minamahal na niya si Caleb. Hindi siya mapapapayag na gawin itong instrumento sa paghihigante kung hindi nga lamang niya ito mahal na mahal. Handa siyang gawin ang lahat para kay Caleb.
Ipiniksi niya ang mga kamay ni Amira at pilit na kumakawala sa pagkakahawak nito. Damn you! Malilintikan ka kay Caleb kapag nalaman niyang sinasaktan mo ko. Parang batang sabi nito. Tuluyan na siyang napaiyak sa tindi ng inis. Nang bitawan siya nito, mabilis siyang tumakbo palayo dito. Padabog na sumakay siya sa kanyang kotse. Naiinis siyang namanan niyang mukha ng mama niya. Doon siya dumiretso sa kaibigan niyang plastic surgeon. Dok, gawin mo kung kamukha ni Liza Soberano. Parang batang sabi niya sa kaibigan. Napaupo siya sa swivel chair. Pinaikot iyon. Pantanggal stress niya. Bahagyang natawa ang babae. Kamukha ni Liza? Anitong lakas ng halakak. Are you serious? Mukha ba ako nagbibiro ha? Madilim ang anyong sabi niya sa kaibigan. Unti-unting naglaho ang mga ngiti sa labi ni Doktora Alison Ramirez. Girl, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Magkaiba ang bone structure ninyo ni Liza. At babayaran kita kahit na magkano. Basta gawin mo kung kasing ganda niya. Pagkasabi nun, tumayo na siya. Sabihin mo lang sa akin kapag handa ka na ha. Dad, Mom, biglaan naman po ang pasyal nyo dito. Ni hindi po kayo nagpasabi. Natatarantang sabi ni Amira sa mga magulang na bigla na lamang itong sumulpot sa bahay nila. Isang linggo na simula nang ikasal sila. Isang linggo na simula nang ikasal ka. Ni hindi mo man lamang kami naalalang tawagan ng mami mo. Anang kanyang ama, iginala ang mga mata sa kabuuan ng bahay. Ang laki pala talaga ng bahay niyo at ang ganda ha. Dagdag pa nito. Saka kumunot ang noo. Teka, bakit mo ka nangangayayat ang prinsesa ko? Ito naman, syempre naninibago ang anak mo sa buhay may asawa. Nasa na nga palang asawa mo? Anang ina niya. Daddy, Mami, biglaan naman po ang pasyal nyo dito eh. Ni hindi po kayo nagpasabi. Natatarantang sabi ni Amira sa mga magulang. Bigla na lamang sumulpot ang mga ito sa bahay nila. Si Caleb po? Naliligo po ma, sagot niya. Ang totoo, kinakabahan siya. Naipakita sa mga ito si Caleb. Tiyak na magkakagulo kapag nalaman ng mga ito nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Sandali lang po at igagawa ko po kayo na maiinom. Aniya. Nagtungo sa kusina. Sinundan siya ng mommy niya doon. Kumusta ka naman anak? Masaya naman mommy. Ang bait-bait nga sa akin ni Caleb eh. Mas lalo siyang naging malambing sa akin pagkatapos ng kasal. Pagsisinungaling niya sa ina. Habang umiiwas ng tingin dito, kumuha siya ng yelo sa fridge at nagtimpla ng orange juice. Mabuti naman kung ganun iha. Sabi nitong binuksan ng malaking pantry. My God! Hindi ba ma-expire mga to sa dami? Bulalas ng ina niya nang makita ang napakaraming pagkain sa loob ng pantry. Pinupuno talaga ni Caleb kasi alam niyang mahilig ako magluto, Mami. Aniya. Habang hinahalo ang juice na ginawa niya. Ngayon lamang siya nagsinungaling sa ina at pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya ng mga oras na yun. Mahirap pala talagang itago ang tunay na nararamdaman, lalo na sa harapan ng kanyang mga magulang. Nilabang na lamang niya ang sarili sa paggawa ng chicken sandwich para sa mga ito.